durog ang Duterte. Ako ho, sa analysis ko, hindi ho. Kasi ang Duterte ngayon, through PRRD, became a global icon. Yeah. Pinag-uusapan, Yes. di ba? Whether negative or positive, pinag-uusapan. At maraming nagsusulat ngayon internationally on the kind of strong leader. Si Inday, anti-Marcos Black. Klarado. Di ba? Ang kalaban natin si Marcos. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Ito po pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Itong sinasabi, mga pahayag dito ni Professor Malote Kia patungkol dito sa mga Duterte. Alam mo natin mga kababayan na mga Duterte ngayon pinakasikat. Sabi nga ni Malote Kia, sikat si Duterte. Pinag-usapan sa buong mundo, positive or negative. Yan. Pero kumusta ang ating Pangulo? Pinag-usapan din ng ating Pangulo. Ito po mga kababayan sa puntong ito, marami na rin akong nakikita sa mga post sa social media patungkol doon kung paano nila tinalubong ng ating mga kababayan Pilipino doon sa New York. Palakpakan nun natin. Tawa pala. Okay, dito. Diretso na tayo dito sa panayam dito sa sinasabi dito ni Professor Malote Kia patungkol dito sa mga Duterte. Kay PRRD o kay BP Sara Duterte. Okay, diretso na ho tayo mga kababayan. Sinasabi nila, durog na durog ang Duterte. Ako ho, sa analysis ko, hindi ho. Kasi ang Duterte ngayon, through PRRD, became a global icon. Yeah. Pinag-uusapan, Yes. di ba? Whether negative or positive, pinag-uusapan. At maraming nagsusulat ngayon internationally on the kind of strong leader. Yun. Si Inday, anti-Marcos Black. Sigurado. Di ba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon ha. Naghihintay ako ng 60 eh. Si Marcos. Ang reaksyon niya sa Iran versus US, Israel, napakahina. Si Wow. Inday, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na gagawin. Sino ang may pondo? So magaling lang kayo sa paggamit ng pondo. Yun Ayun. ang maleta diplomacy, no? Kaya Nako. nakikita natin yung maleta, lokohan ng loko. Ito ho yung paraan ko para yung aking kaalaman ay makatulong sa kampanya ng ni Vice Presidente Sara Duterte, no? Yun yung kampanyang yon na paaga when she made the declaration last February 18. So ang ibibigay ko po sa inyo ay national situationer. Anong nangyayari? What is the arena right now? Where are we going? And the things that we need to do. So unang-una po dyan, yung declaration ni BP Sara Duterte na bago ho ang arena nung siya'y nag-declare, nung una siya ay defendant ng impeachment dahil sa declaration niya naging frontrunner. And I think that is a very brilliant move. O dito natin makikita mga kababayan ha. So, ito Professor, very brilliant move. Kaya nga hindi mo mahuli-huli ito si BP Sara. Mahirap kantsahin ang kanyang mga galaw. Kaya yung sa dati, yung sa tatay niya na kung naalala niyo mga kababayan, nagdeklara siya na tumakbo bilang pangulo, nasa pinakahuli na parang ginagawa pang substitute. Pero itong anak na si BP Inday, napakaaga. Binigla lahat. Diba? Parang inatake bigla ng nasa kalagitnaan ka ng mahimbing mo ng tulog tapos inatake ka. Ganyan kalupit. Pero dito mga kababayan itap ko to, ikukunin ko to sa sinasabi ni Congressman Eresi.
Sinong nagpapalakas ni VP Sara? 'Di ba? Ang kapalpakan ngayon sa ginagawa sa ating administrasyon, 'di ba? Hindi sinisiraan. Alam mo po mga kababayan 'no, itong administrasyon ngayon, hindi na kailangan sisiraan pa yung administrasyon. Simple lang, sila na mismo sumisira. Ito ay insert ko dito. Dito ngayon sa sitwasyon sa crisis dito sa, Middle East. Biro mo ang ating pangulo, wala siyang magagawa dahil, walang flight, sarado yung mga airport. Pero alam na ho natin, dami ng naka-post, maraming bansa na nagpadala ng mga chartered planes, mga chartered flights para makuha ang kanilang mga citizens dito sa Middle East. Nahanapan nila ng paraan, pero anong sinasabi sa ating pangulo? Ang hirap kasi, sarado yung mga airport baka matamaan ng mga missile. Yun ang sabi. Oh, pero yung ibang bansa may mga paraan. At sabi din ni VP Sara na may paraan naman, madali man lang mangontrata ng mga airlines. Oh, biro mo? Dito natin mga kaibigan na itong mga mahina, hindi mo na talaga sisiraan, eh. Sirang-sira na talaga dahil sa kahinaan nila. Diyan lang na sila malakas 'pag pera na yung pinag-usapan. Okay, tuloy Prof. Because anytime na titirahin siya, pwede mong sabihin namumulitika ka dahil nagdeklara ako ng maaga. So, nakikita naman po natin yung ginagawa niyang pag-explain sa SMNI, and she will be doing that every week. Tumutok ko kayo. Correct. Correct si Siminay. Ang host niyan ay yung mga banateros. Napakaganda yung panoorin niyo mga kababayan. Itong sa Tapang at Malasakit. Ibalik ang Tapang at Malasakit. Diyan sa programa ng mga banateros. Diyan sa Siminay. Napakagandang programa diyan. Kilala mo natin, hindi ibig sabihin ako'y Maka Duterte. Talagang 'pag makikinig ka doon sa mga taong matatalino, yung taong matatapang, yung taong malalakas, hindi mahina, may makukuha kang kalakasan din. Dahil 'pag doon ka sa mga panoorin niyo yung mga speech sa ating pangulo mga kababayan, kung may makukuha ba kayo. Wala, maguguluhan ka, eh. Hindi mo alam kung anong, konteksto. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi niya. Hindi pa nga natapos yung isang, gusto niyang sabihin, dinugtong na yung iba, hindi pa tapos, idudugtong naman lang, napakagulo. Pati nga yung mga reporter, 'pag magtatanong, ihinto lang yung tanong nila dahil wala silang nakukuhang sagot, ikokopyahin na lang yung sagot ng, pangulo natin at, bahala na tayo kung paano natin intindihin. Pero 'pag doon ka manood, doon ka makikinig sa darating na pangulo natin na si VP Sara, naku po, mabubulaga ka sa mga impormasyon na maririnig natin galing sa kanya. Yan ang kagandahan ng mga taong matatalino. Sabi pa ni Claire Castro, yung hindi nag-aaral at hindi nag-iisip. Bakit di niya masabi sa sa pangulo natin, doon pa sa Vice President natin na isang abogada? Sa SMNI at doon niya i-explain dahil ano ho ba ang doon sa impeachment court, napakahirap siyang pumunta sa House of Representatives to explain. Napakahirap rin ho ng defense lawyers to be allowed to talk. So anong nangyayari ho, may naratibo, pinaltan niya yung arena, and then pinapaltan niya yung paraan para maintindihan ng tao ano ba talaga ito. So February 18, she ran. Palakpakan natin. Napakaganda ditong paliwanag dito ni itong mga yung nakikita, napakagandang paliwanag dito ni Professor Tequia Dito kahit pa gaano ka ka-busy mga kababayan kung nanonood kayo ngayon tandaan niyo 'to, doon lang kayo sa SMNI manonood ng mga
totoong mga hindi talaga i-edit nila kung ano talagang lalabas na ano, hindi scripted, kung ano talaga yung lalabas sa mga tanong, may biglaang mga tanong, may mga kasagutan na hindi nila sinusulat yung parang hindi naka-program yung ano nila. Alam mo natin mga kababayan, ito pong nangyari ngayon sa ating lipunan kailangan talaga yung malalakas at mga tigasin na mga lider. Ikumpara ko lang ho dito mga kababayan, kung hindi pa tigasin, hindi pa malalakas ang mga lider dito, naku po napakahirap. Dito lang example ko lang, yung unang araw na pumutok yung hidwaan dito, yung pumutok yung mga hindi magandang nangyayari dito sa UAE. Biro mo libo-libo mga stranded na mga pasahero, multinationals. Di biro yun, nung na-stop na yung mga airport, operasyon sa airport, pagpapalipad sa mga pasaherong gustong maglakbay sa ibang palabas dito o yung mga papasok. Paano mo yun i-accommodate yung libo-libong mga pasahero? Simple lang sa kanila, hindi nag-panic yung ano, mga pasahero. Sinagot agad ng gobyerno. May mga pamararaan na sila nakaabang. Pero meron ba tayo? Wala. Nga. Tingnan mo yung ilang piraso lang na Pilipino doon sa Bahrain, yung nakikita natin sa social media post. Patungkol sa ilang mga kababayan na nagpunta doon sa opisina natin sa gobyerno, sa opisina ng gobyerno ng Pilipinas. Tapos, parang ginawa pa na mamimigay sila ng ayuda. Pangit naman yung ano, sa akin lang hindi ako sang-ayon diyan sa ano, word na ayuda. Kumbaga yung ayuda, yung word na ayuda nakaka-ano, nakakaliit sa atin, eh. Ayuda yung tawag. Para tayong ano, mga namumulubi. Palitan yun, palitan. Palitan ng pangalan. At saka biro mo, ilan lang silang piraso tapos anong nangyari? Wala. Walang handa. Tapos iwan ko ba, dito lang, insert ko muna dito. Iwan ko ba dito mga opisina dito, sa mga embassies dito, karaniwan sa nagtatrabaho diyan, PFA, sa mga consulate natin, requirements ba talaga sa mga empleyado ninyo na masungit? Na hindi marunong mag-smile doon sa mga kliyente? O sadya lang na-train kayo na magiging suplado kayo doon sa mga client ninyo? Nagtatanong lang po, di ko naman kayo hinusgahan, pero ano yun, base yun sa na-observe ko. Na-train ba kayo na ayaw ninyong mag-smile doon sa mga client? At mukhang suplado kayo at sobrang istrikto ninyo? Nagtatanong lang po. Okay, tuloy ho tayo. She was the first to declare, and then practically the unit team got dissolved. Wala nang pag-asa kasi before her declaration, meron pa nagsasabi na pakikiusapan natin si Inday, magre-reach out tayo. Ngayon ho, wala na yan. So dissolved na talaga ho. Wala na talaga, unit team. Sinisira nila ang vice presidente. Sila sinisiraan nilang vice presidente. Linagay nila doon sa isang departamento, ginawang sekretary. Tapos, doon nila babrasuhin patungkol sa budget. Nung hindi pumayag yung vice presidente dahil ayaw niya, yan na nag-umpisa na sinisiraan. Yung pumuputok yung hindi pa nag-umpisa yung impeachment. Alam na ni VP Sara na mayroong impeachment laban sa kanya. Kaya kung pinapanood ninyo yung sa
tapang at malasakit, si Minay. Bukas ipapakita ko sa inyo. Doon ako na yun talaga ang dahilan. Yun talaga ang nangyayari dahil hindi ko naman kahit sinasabi ko na sumusuporta ko sa mga Duterte, hindi ibig sabihin na lahat ng sinasabi nila ay pinaniwalaan ko, pero hindi talaga siya nagsasayang ng oras para ipaliwanag niya, ikuwento niya sa sambayanang Pilipino na siya ay magsisinungaling. Hindi gano'n kabastos yung mga Duterte. Bastos lang sila magsalita sa mga taong bastos, yun lang. Pero sa kanilang pananalita nila bilang isang dinadala niya ang pangalan niya bilang isang presidente, bilang isang vice presidente, hindi niya gagawin yon. Hindi tulad ng pangulo natin na yung sinasabi salungat sa kanyang ginagawa. 'Di ba? Iba ho yung pagkakilala ho natin sa ating presidente at saka ating vice. Malaking pagkakaiba. Maliban sa lalaki at babae, dalawa pa, mas maganda pa yung vice natin. Naku. Tapos kung makita niyo yung tikas ng, vice presidente natin, mas lalaking-lalaki pa tingnan kaysa presidente natin. Po yung unit team, no? Huwag na niyong asahan na bumalik. Next slide. Wala na talagang pag-asa yun. Sinira na nila. Siniraan na nila kumbaga sa bibingka pa si BP Inday, mula sa baba, sa taas yung apoy. Anong presyo na ngayon, nasa gitna siya, Yung tatay niya pinakulong, si BP Sara ayun, may proseso pa sa impeachment. Hindi pa naman na-impeach dahil napapanood ko doon sa sino ba yung abogado nag-explain patungkol doon sa impeachment, may 3 proseso pa pala yun na impeachment. May 3 proseso pa diyan sa Kamara bago dumating doon sa Senate. Kaya malaki-laki pa 'tong laban. May nag-advice nga, 'pag siya advice kay kalimutan ko lang yung sinong pangalan na dating congressman na siya din ang isa sa mga prosecution doon sa impeachment dati. Kung siya ang magsabi kung anong dapat gagawin kay BP Sara, hindi lang niya sagutin yung dahil may binigyan siya ng 10 days para sasagutin yung mga accusation laban sa kanya, pareho man lang din yun. Pero sa palagay ko ho dito ang pagkakataon, mga kababayan, hindi yun sasagutin ni BP Inday. Parang bubulagain lang niya pagdating dun sa Senate. 'Di ba? So, ang mangyari ngayon patungkol diyan sa impeachment, parang nag-expedition pa sila. Fishing expedition pa sila, saan ka pa, pinaparatangan mo na yung tao, wala pa kang matibay na mga ebidensya. Alam naman ho natin yung pagkuha lang ng sufficient in substance noong nakaraang linggo, sinasabi ng yung isang congressman na wala namang authenticated na mga ebidensya, puro lang mga salaysay, kumbaga mga tsismis. Saan ka pa? Okay, tuloy. Kita po niyo yung collapse ng unit team, kaya po hindi puwedeng ang ating framing ng messaging ay unity. Kasi sirang-sira yun sa botante, no? So nakita nyo, 2022, unity wins a landslide, Marcos Duterte alliance at its peak. For the first time in presidential history as well as national campaigns history, may nakakuha ng 31 at 32. Okay? So, malalaking bagay po yan. Kaya nga yung sa amin sa publicus, we're setting up and we're looking for the 32 million.
Whether you register or not, we want to locate you and we want to find out where are you. Kung hindi ka magsasabi ng katotohanan, hindi ka makakatulong dito sa gagawin natin sa 2028. Mid-2023, nag-resign ho siya sa lakas. Tapos, nakita na natin yung cracks. No? June 2024, Sara resigns as Education Secretary. That was 19 June. So, it was actually 1 year in office. So, makikita nyo na at nag-resign rin siya sa NTF-ELCAC kasi she was appointed by the President to be co-chair. By February 2026, she declared and permanently set aside the unit team. Next, the threats around VP Duterte's declaration. Number one is the impeachment complaint. Lumalabas ho at may nagpapalabas na she has been impeached. That is not true. In the first impeachment, the Supreme Court said null and void as if hindi siya na-impeach. So mali po yung may nagpapalabas na impeach na yan at second impeachment po ito. Yung nagpapalabas na impeachment, yun ang mga atat ang gustong matanggal. May nabasa ako sa post sa isang social media na iwan ko ba lang kung totoo. Nabasa ko lang ha. Ito lang sinasabi, isang abogado daw doon. Hindi ko lang pangalanan. Sinasabi pa niya, bago natin papanagutin yung Pangulo natin ngayon, kailangang tanggalin muna natin yung Vice Presidente. Ang taba ng utak, no? Dito natin makikita mga kababayan, dahil kahit alam na nila, nakikita na nila na may mali na talaga sa ginagawa ng ating Pangulo pero hindi lang nila kaya tanggalin dahil ayaw nila sa Vice Presidente. Dito lang ako nakikita sa natatandaan kung ilang administrasyon ang dumadaan na sa aking buhay na mas takot sila sa Vice Presidente kaysa Presidente. Ang lupit, no? Ang lupit. Hindi pa nga nakaupo ng presidente, takot na sila. Kailangan hindi makaupo sila. Dahil nararamdaman nila ang lupit. Pero itong Pangulo natin, pagtatsagaan natin yan, total, hindi pa natin yun mapapanagot habang andyan pa si So dito natin makikita mga kababayan na hanggang andyan pa si VP Sara, nakaupo pa bilang presidente, safe si Bongbong Marcos. Wala yung kaibahan sa binitawan ni VP Inday na may naghabilin na siya na kung halimbawa papatayin siya, ipapatay din niya yung 3 na sinasabi niya. Kaya nga habang buhay pa si Inday, huwag kayong matakot, safety pa. Kaya habang andyan pa si VP Sara sa kanyang posisyon, ang ating presidente, safe pa, hindi pa yun matatanggal, hindi pa rin yun mapapalayas. Dahil kahit alam na ng mga gunggong, alam na ng mga loko-loko, nalinuloko na tayo ng gobyerno natin, dahil ayaw nila maging Pangulo ang Vice Presidente, kaya hindi nila pwede tanggalin yung Kaya kung naalala ho natin, yung mga nakaraang mga 2 linggo o 3, halos 1 buwan na, yung impeachment complaint laban kay PBBM ay pinatay na nila. Ang kay VP Sara, ayun, pilit binuhay kahit pinatay na. Ang nangyari po sa committee, hindi po siya na-impeach, no? Wala pa ho doon. Ang 54-1 is a decision of the termination on form and Walang kwenta yung 1. Sino ba yung bumuto ng ayaw niya, hindi siya pabor? Nung kalaunan na, pabor pala siya. Baka naisip niya na, wala namang kwenta tong buto ko, mag-isa lang ako. Sasabay na lang ako sa marami. Ako. substance. Okay? Sa substance, so wala pang presentation ng evidence.
Kaya nga naglabas ako sa Facebook ko na hindi siya impeach kasi meron pang 10-3-3. 10 days for her to respond, 3 days for the complainant to respond, and 3 days for VP to respond. So that's a total of 16 calendar days. The Supreme Court made reference of calendar days and session days. Kung titingnan niyo po ang kalendaryo ng Kongreso, magre-recess po sila ng March 21 for the holiday break. Kailan magsisimula yung 10-3-3 around that period? So technically, either ang House magkaroon ng session while in recess, na napakahirap pong gawin yan, at saka lalo na yung klima natin na may global na gera, mahirap naman pong mag-focus kayo na mag-focus sa impeachment. Pero handa siya. So nandyan yung impeachment Alam mo, Prof. Malo, itong mga congressman ngayon, kahit pa siguro bubumbahin na yung kamara, basta impeachment ang pinag-usapan, walang-wala. Di bali sa kanila, itutuloy talaga nila. Dahil kahit mabitak-bitak pa, kahit pa matunaw pa yung Pilipinas, importante nilang masigurado na matanggal ang VP Presidente, ang Vice Presidente. Saan ka pa? Tuloy. complaint at saka yung ICC. Nakita po natin ang presentation of charges ay ginawa na. Sinasabi nila durog na durog ang Duterte. Ako ho, sa analysis ko, hindi ho. Kasi ang Duterte ngayon, through PRRD, became a global icon. Yeah. Pinag-uusapan. Yes. Diba? Yun. Whether mali siya, whether negative or positive, pinag-uusapan. At maraming nagsusulat ngayon internationally on the kind of strong leader that countries should follow. So, pag strong leader, pinag-usapan si PRRD. Pag weak leader, sino pag-usapan? Sino? Klaruhin po nga mga Prof. Sabi mo, strong leader, pag-usapan si PRRD. Pag weak leader, sino pag-usapan? Lumalabas po dahil dito sa Brave 18, ito naman palang si Trillanes kasama na naman dun sa ginagawang pagligaw sa ICC. Alam ko na yon, dati pa yon, dahil nagpabanta na yung mga kulukoy na yon, lalo na yung isang abogadong malaki yung bibig parang isdang bisugo, at saka itong si Trillanes, nagbabanta na yon na, di ba kung naalala nyo mga kababayan, inanong siya ni Abante kung may connection ba siya sa ICC. Inamin niya may connection siya virtually. Umamin din ang gonggong. Tapos ngayon, nagkabukingan na, ayaw na niyang umamin. Nalala ko yun na may nakita ako dati sa sa committee, Quadcom nila tinatanong kung hindi ako nagkamali, si Abante, may connection ka ba sa ICC? Tagal, ang dami nang sinasabi. Maya-maya, sabi niya, connected siya virtually. Talaga naman na connected siya, na nakapatong siya sa ICC. Bunggong. Kung titingnan niyo po ang storya ng Duterte tungkol sa how should I put this? 3 characters, 3 individuals. Sonny Trillanes,
who wanted to be vice president to PRRD, and he was given the Kaya hit na yun sa Duterte Trillanes dahil, yung dati sa 2016, mag-running mate sana siya kay ano, PRRD bilang VC, tinanggihan, eh. Alam na nga ni PRRD kung ano ang, duwag 'tong taong yon. Kaya nga si PRRD hindi yun makig-connive sa mga taong mahihina, yung mga weak. Gusto niya yung mga strong, yung mga taong palaban, yung taong may paninindigan, yung tao bang hindi takot. Kita mo ngayon si PRRD, 'pag-isang taon na si PRRD, Petsa 9 ngayon, ano na lang, 2 araw na lang, 1 year, anniversary na si ano, PRRD doon sa Dahig. Dito natin makikita mga kababayan na sa time na yon, sa ganitong panahon, nagpunta sila ng Hong Kong. Tapos, napag-alaman na nila, alam mo natin dating presidente hindi yun mawawala sa kanila yung mga intelligence, yung mga balita galing sa ilalim kung anong mga pangyayari updated yon. Kung talagang mahina ito si PRRD hindi talaga yun babalik sa Pilipinas, doon talaga yun sa Hong Kong. Maghahanap yun ng paraan na para hindi siya makabalik sa Pilipinas. Pero sa tapang niya, hindi siya natatakot, haharapin niya. Problema lang kasi linalaro siya ng mga, kalaban niya, yung administrasyon, hinanapan siya ng paraan na hindi siya makaano, illegal na yung huli sa kanya, illegal ang pagdala-dala niya nga papunta sa dahig. Yun ang mga gadalawang, mga adik-adik na mga style ba. no? Laila de Lima, who was jailed, Kulong talaga si De Lima dahil sinasabi ni De Lima, hinahabol daw siya ng, gobyernong Duterte. Hindi. Sa akin lang naman dito pagkakaalam mga kababayan, itong mga 'to kung ibig sabihin, hindi mo pinaniwalaan yung, Korte Suprema, yung desisyon sa mga huwes diyan sa ating Korte Suprema. Kontrolado ba ng presidente itong Korte Suprema? Bakit yung hinuli si PRRD, tapos may mga appointee pa siya diyan na nasa Korte Suprema, may nagagawa ba? 'Di ba wala? Doon siya nakikinig sa presidente ngayon. Ibig sabihin walang kontrol. Ibig sabihin sa panahon ni PRRD pinabayaan niya yung husgado kung ano yung totoo. Si De Lima alam mo natin nakukulong. 'Pag wala kang matibay na ebidensya, hindi ka talaga makukulong. Kung mahina yung depensa mo, bugok yung abogadong nakuha mo. 'Di ba, gano'n lang kasimple. and of course, babalik at babalik yan. So may mga personal na rason. Yung pangatlo ho ay si BBM, no? Bakit kailangan nating isama si BBM sa usapan? Kasi ho, wala naman hong pinakitang masama si PRRD. In fact, since the time of President Cory, pinag-uusapan na paano babalik ang mga Marcos. Okay? Parating may Pangulo, tinatanong, pwede bang ipalibing nyo sa libingan ng bayani? Anong ginawa ni PRRD? Early on in his administration, he chose to use his political capital to bury the guy at libingan ng bayani. So, kung ito hindi nasa isipan ng ating Pangulo, hindi ang problema kay PRRD, ang problema nandun sa Pangulo. No? Correct. Lahat ng problema ngayon sa Pilipinas, alangan naman isisi natin sa Vice Presidente. Alangan naman isisi natin doon sa mga cabinet members niya. Alangan naman isisi natin sa mga buaya. Dahil yung mga buaya diyan, mga congressman, naghintay lang ng pakain. Kung anong sinasabi ng Pangulo, 'pag sabi ng Pangulo, "Dilaan niyo ng itlog ko." Tapos may 1 million kayo, didila ng
didila ng bayag yon tapos magkaroon lang ng 1,000,000. Wala namang isang salita talaga yung mga ano diyan, nasa kamara. Makikita man ho natin mga kababayan anong ginawa nila. Yung pong mga nakaraang taon, panahon sa kay Kibuloy, anong ginagawa nila? Panahon sa yung inimbita si PRRD doon, panahon na inimbita yung Vice Presidente doon, anong ginagawa nila, 'di ba? May kumpas yun, dahil 'pag ginagawa pa nila doon, base doon sa kung anong representasyon nila papunta sa kanilang constituent, hindi nila gawang ganyan. Dahil yung mga constituent pagkatapos ng eleksyon, tapos na yung pulitika, naghihintay na lang yung mga constituent kung ano ang kaganapan na ikakabuti sa kanilang mga lugar, sa kanya-kanyang mga distrito. Pero anong ginagawa? Yung kalaban sa pulitika yung tinarbaho dahil sinusuhulan. Kaya nga naisip ng mga congressman, pagserbisyo lang sa akin, tapos magpapabango lang ako sa constituent ko. 'Pag hindi ako pag hindi ako bibigyan ng budget, inganga kami. Dito lang muna ako, sisip-sip mo lang ako sa amo namin. 'Yun. So, history na yan, kasaysayan na ho yan ang nag-set niyan. So, kailangan po nating maintindihan ang mga bagay-bagay na ito na kahit sa international may Duterte pinag-uusapan, pag may kilala kayong international media, tinatanong, how will she be different from the father? So, internationally, everyone knows PRRD. ASEAN level, everybody wants him. Why? Because the mold of leadership sa ASEAN is strong leader. Wala hong nahahalal sa ASEAN na malamya. At pag malamya, Meron yung nagnakaw ng sikhan. Sino ba yung nagnakaw ng sikhan? Strong 'yun. Strong, saan ka pa? Siya na lang nag-iisa. Baka ramdaman niya, ako lang hindi kinamayan dito, kanina, puntahan ko na lang 'to para para susulitin ko na 'to dahil baka nakalimutan ako, baka pagkakaalam nila hindi ako kasali. Pero ang PRRD iba, nakatutok. Yung mga tao gustong kausapin dahil may makukuha silang mga ideya. Yung pangulo natin ngayon, sinong kumakausap? 'Pag hindi mo lalagyan ng index, hindi mo pa babasahin ng makikita nga natin sa mga interview, gagagagagaga dididididididadadadadat talo. Mas maganda pa magsalita si napakaganda may mapupulot pa tayong, aral 'pag si Banatbay magkuwento. Ang Badong Aratiles, gano'n. May mapupulot pa tayong aral, pero itong pangulo natin ewan ko. Dadadadadadat at. naaalis. Nakita niyo yung nagkudeta, no? Sa Myanmar, sa Thailand, sa Cambodia. Strong leader talaga ang prototype ng leadership sa ASEAN. Yung talaga hindi yung lagi ka lang nagmamakaawa, lagi ka lang nakikiusap. Ito ngayon, noon dati sa panahon ni PRRD 'pag mga gano'ng crisis, halimbawa ganito magtataasan yung mga presyo, binabantaan agad sinong yung mananamantala diyan. Magkatikim sa akin, kung masasarado kayo, ipaalam anong sanksyon, anong gagawin niya. Pero anong sinasabi ng pangulo natin? Makikiusap tayo sa mga traders natin na huwag, samantalahin ang pagkakataong ito. Puwede ba 'yun? Isang leader na lagi ka lang nakikiusap? Kailangan yung approach mo is imperative, hindi request. 'Yun ang pagiging leader, kailangan imperative ang approach mo. Hindi yung request.
Dahil yung request pwede i-grant, pwede hindi. Pero 'pag imperative, ayaw mo't gusto mo, kailangan mong sundin, yun ang, strong leader. So, apart from that, makikita nyo rin na napakahalaga na pag-usapan, next slide, yung Duterte as a competitive frontrunner. Bakit to competitive? No? Dahil rinidefine niya yung arena na hindi na siya defendant, ngayon siya ay frontrunner. Kasi siya ang una nag-declare. Ngayon, may mga analyst na nagsabi, hindi, magiging katulad yan ni Binay at ni Villar. Kaya po, siguro dun, yung ilan sa inyo na nakakita, parati ho akong sinasabing DDS, sinasabi ko hindi ako DDS. Bakit ho? Nahihiya ho ako doon sa original na DDS. Kasi noong 2016, nakay Binay ho ako. Si Binay yung kandidato ko. Yun yung first time ko nakikita si PRRD sa mga debates. Parati ho niya ako linoloko na parati ho ako may dalang mga box at folder. Sabi niya, day, ano yan? Sabi ko, sir, platform ho namin. Alam mo, wala akong platform. Sabi ko, sir, kay Binay ho ito. Sabi, hindi, pakita mo lang sa akin. Ganun kakulit. Ano ba itong kandidatong ito, no? Pangalawa namin pagkikita, nahiya naman ako sa kanya kasi, sir, nakabarong ho lahat ang aakyat sa stage. Ganun ba? Hindi ba maganda itong suot ko? Hindi, sir. Sa Pangasinan ho yun. Nagpabili siya ng barong sa palengke. Tapos sinanap niya ako. Sinabi pa niya kay Jojo Binay, asan yung may dala parati ng yung plataforma mo daw. So sabi ni Jojo sa akin, bakit alam na plataforma? Sir, tinatanong, kinukuha. Ganun ba? O di, tinawag ako ni Jojo. Ito, Digong, ito si Malu. Di formally, nagkakilala kami. Doon sa debate sa Pangasinan. Sabi ko, sir, ba't mo ko hinahanap? Papakita ko sana yung barong ko. Suot na niya. Tapos sabi ko, sir, parang kita ko yung kamisa chino nyo. Ay, hindi ba ito maganda? Sir, si Mayor Jojo, ang daming dalang barong. Si VP Jojo, ang daming dalang barong. Ganun ba? Bakit ho? Kasi yung barong niya, lampas, mahaba, tapos yung t-shirt niya, di ba, pag sa barong, nakikita. Tapos naka-maungho siya. So sabi ko, sir, ibaba mo yung t-shirt mo para hindi, ganun ba? May ganyan. Alam mo naman sa amin, wala kaming ganyan-ganyan. Sabi ko, sige. Pagkatapos, sir, huwag mong i-roll yung barong. Bakit Makati? Kasi sir, cheap yung binili mo. Hindi ba kakatihin ka kung galing sa palengke? So sabi ko, pero nakabarong ako ha? Oo, sir. Pero hindi, parang okay na yan. Basta nakabarong ako. Sige. Yung sunod na pagkikita namin sa debate rin, nung ayaw lumabas ni BP Jojo, sabi niya, Day, ano ba yung iyong kliyente? Ba't ayaw lumabas? Sir, kasi magpe-present kami ng data. Wala ng data. Tinan mo ako kung magtanong. So, yung pagiging kilala ko sa kanya sa debate, yung first debate na lahat kami nakunan ng litrato ng GMA7 na nakanganga, yun yung tinanong ni Mike Enriquez na tungkol sa pagnanakaw. Ito naman sinabi na namin kay Jojo Binay, huwag kang magre-raise ng hand tungkol sa nakaw. Any reference, huwag kang magre-raise. Nag-raise ng hand. Sabi ko, ano ba yan? So nakunan kami nakanganga. Okay. Tapos nakita namin yung sequence, ang magtatanong pala kay Miriam, si Digong. Sabi ko, okay to. Lahat kami nagulat nung nag-embrace sila. Anong tinanong ni Digong? Miriam, how are you? Sabi ko, ano ba naman ito? Debate ito. Tapos, tapos si Miriam naman sumagot, if there will be a president, it's him. So lahat kami nakaganon. Sabi ko, naghanda pa naman kami ng rebuttal. Nung nagtanong na si Miriam sa amin, matindi. Sabi namin, after nung debate, sabi ko sa kanya, sir, anong magic mo? Bakit ganon? Wala. Kayo, aral kayo ng aral. Tingnan mo ako, ganyan lang ako.
Tapos kay Grace, yung medyo nahulog kami sa tanong niya, kung 3:00 ng madaling araw at may pumutok, anong gagawin mo? Lahat kami nagtinginan. Sabi ko, ano ba ito? Magaling ho siya. Kasi street smart and he can think on his feet. So sabi ni Jojo sa akin, kasi ho kinuha ako for debate preparation. Sabi ko, sir, talo na tayo dito. Hindi, Malo, talo na ho tayo dito. Bakit naman? Tingnan mo, sir, ha? Ganito si Makati, ganito si Davao. Parehong LGU. Yon, dito natin makikita mga kababayan. Napakagandang may bit-bit na example. Kumbaga, si PRRD komportable sa pangampanya dahil may example siya. Hindi na kailangan na magyabang. Alam na ho, may standing na ho, may survey na, may record na, may data na unsa ang Davao, ano ang Davao. Diba? Yung mga ibang kumakalaban ngayon kay VP Sara, may resibo ba sila na ikakatapat doon sa Davao? Baka matulad lang din kayo sa sinasabi lang dito ni Ma'am Malo na nakanganga ka lang. Alam niyo po mga kababayan, ang gagawin nila ngayon, dahil wala silang pangtapat sa Davao, maghanap sila ng paraan na sisiraan nila ang Davao. Para masabi nila, oh, kita mo yung Davao, pangit, pangit din sa amin. Yun ang mga style ng mga talunan, di ba? Wala na eh. Style ng mga talunan. Wala kayong maipakita na resibo. Wala kang maipakita magandang proof. Ang proof mo ay pangit. Kaya sisiraan mo yung kalaban mo para pangit na din para sa'yo. Para ang pagpipilian na lang ng mga tao, hindi na maganda. Lahat ipangit. So, ang mangyari sa atin, sa 2028, pag magpapadala kayo, wala tayong pagpipilian. Pag i-skip ninyo si Sara, ang pagpipilian natin, parehas na pangit. Ngayon, maganda. Andyan sa Sara, so makompare natin. Ito maayos, ito pangit. Okay, at hanggang dito lang po tayo mga kababayan. Salamat po. Ito po si Rene Bay. Magkita-kita po tayo sa susunod natin na video.